sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Barko ng Chinese Maritime Militia at China Coast Guard binangga ang mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea kahapon. Hataw Balita. European Union, Germany at the Netherlands nagpahayag ng suporta sa Pilipinas matapos ang insidente sa WPS. Hataw Balita. Labi ng overseas Filipino worker na nasawi sa Israel, dumating na sa kanyang hometown sa Negros Occidental. Hataw Balita. Pamilya ng criminology student na si Aldrin Larry Brabante nananawagan sa pamahalaan na mapagtibay ang anti-hazing law sa bansa. Hataw Balita. Bilang ng mga kandidato para sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa Abra na umatras, umabot na sa 250. Hataw Balita. Taas presyo sa produktong petrolyo inaasahang ipatutupad bukas. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Binangga ng mga barko ng Chinese Maritime Militia at China Coast Guard ang dalawang barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea na nagsasagawa ng rotation and resupply o RORE mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa ulat mula sa National Task Force for the West Philippine Sea o NTF-WPS, naganap ang insidente bandang alas 6:04 ng umaga kahapon, October 22, nang magbanggaan ang barko ng China Coast Guard na CCGB 5203 at ang resupply boat ng Armed Forces of the Philippines sa Ayungin Shoal. Matagumpay pa rin ang resupply mission sa BRP Sierra Madre sa kabila ng nangyaring insidente. Sa kabila ng mga akusasyon, pinaninindigan naman ng China Coast Guard ang legalidad ng kanilang pagharang sa mga barko ng Pilipinas na ayon sa kanila ay illegal na nagdadala ng illegal construction materials para sa BRP Sierra Madre. Samantala, inireport din na sinalpok ang Philippine Coast Guard vessel na MRRB 4409 ng Chinese Maritime Militia vessel na CMMB 00003. Dahil dito, mariing kinundina ng NTF-WPS ang hakbang ng China Coast Guard laban sa mga barko ng Pilipinas. Hataw Balita. Nagpahayag ng pagkabahala ang European Union or EU delegation sa bansa ukol sa paulit-ulit na pangaharang sa West Philippine Sea o WPS ng Chinese Coast Guard sa mga sasakyang pandagat ng mga Pilipino na papasok sa Ayungin Shoal. Sa isang pahayag, sinabi ni EU Ambassador to the Philippines Luke Beron nitong linggo, October 22, na sila'y nakikisa sa Pilipinas sa kanilang panawagan para sa buong pagsunod sa mga batas pang-internasyonal sa South China Sea. Ibinigay ang pahayag matapos matanggap ang ulat na isang barko ng Chinese Coast Guard ay muling nagsasagawa ng mapanganib na maniobra sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas na nagdulot ng banggaan sa isang barkong military contracted habang ito ay regular na nagpapalit ng tauhan at nagsusupply sa Ayungin Shoal. Dagdag pa ni Ambassador Beron, labis umanong nakababahala at mapanganib ang mga naturang pangyayari na patuloy na ginagawa laban sa Pilipinas. Nagpaput din ng kanilang suporta sa Pilipinas si German Ambassador to the Philippines Andres Pafernoske at the Netherlands Ambassador to the Philippines Mariel Gereit, kung saan ipinanawagan nila ang mahigpit na pagsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Hataw Balita. Dumating na kahapon ng umaga sa kanyang hometown sa Cadiz City, Negros Occidental ang labi ni Loretta Lori Villarin Alacre, isang OFW na caregiver sa Israel. Si Alacre ang nasawi sa pang-aatake ng Hamas Group sa Israel. Mula Maynila, diniretso ang kanyang bangkay sa funeral parlor sa Cadiz City para sa imbalsamo at inaasahang ililipat ngayong araw sa kanilang bahay. Isang hero's welcome naman ang isasagawa
bilang pagkilala sa sakripisyo ni Alacre sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Samantala, tutulong naman ang OWA para sa burial ni Alacre at financial assistance at livelihood sa naulilang pamilya nito. Si Alacre ay 16 na taong nang nagtatrabaho sa abroad at sumusuporta sa kanyang mga kapatid, pamangkin sa pag-aaral. Hataw Balita. Nakahanda na ang programa ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA Region 5 para mabigyan ng tulong ang mga Bicolanong Overseas Filipino Worker o OFW sa Israel. Si Brian Baldarahe humahataw. Hataw Balita. Inihayag ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA Region 5 ang kahandaan nito sa pagbibigay ng mga assistance na maaaring ipagkaloob sa mga Bicolanong Overseas Filipino Worker o OFW na naipit ng gulo sa Israel. Sakaling magdesisyon ang mga ito na umuwi na sa Pilipinas, nakahanda ang Balik Pinas Balik Hanap Buhay program ng ahensya kung saan makatatanggap sila ng 5,000 to 20,000 na livelihood grant ang bawat OFW depende sa kanilang OWA membership. Bukod dito, mayroon ding 10,000 to 20,000 financial relief assistance na ipagkakaloob sa mga Bicolano OFW sa ilalim ng OWA Welfare Assistance Program. Ayon sa OWA Region 5, aabot na sa 568 na mga Bicolano OFW ang nasa Israel pa hanggang ngayon, kung saan pinakamarami dito ay mula sa probinsya ng Camarines Sur na aabot sa 178 OFW. Sumunod ang mga nagmula sa Camarines Norte na may 150, 117 naman sa Albay, 64 sa Sorsogon, 30 sa Catanduanes at 28 OFW mula sa Masbate. Karamihan sa mga Bicolano OFW ay babae at caregiver ang hanap buhay sa Israel. Dahil dito, nakaantabay pa rin ang OWA Region 5 sa pagbibigay ng libreng serbisyo sa mga OFW na nagnanais magpa-repatriate o umuwi na sa bansa. Pinayuhan din ito ang mga OFW na laging makipag-ugnayan sa Philippine Embassy para sa contingency plan sakaling lumala pa ang sitwasyon sa Israel. Para naman sa mga pamilya ng mga Bicolano OFW na nagnanais humingi ng tulong sa OWA Region 5, maaaring tumawag sa kanilang hotline number na 0949-9495133 o mag-email sa region5@owa.gov.ph. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita. Nananawagan sa pamahalaan ang pamilya Brabante na mapagtibay ang anti-hazing law upang hindi na maulit sa ibang kabataan ang pagkamatay ng criminology student na si Aldrin Lery Brabante. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita. Dumating sa Pilipinas mula sa bansang Oman noong Biyernes, October 20 si Cheryl Brabante, ang ina ng nasabing hazing victim na si Aldrin Lery Brabante. Sa puntong ito, hindi graduation rights kundi burol ng kanyang anak ang madaratnan. Labis din ang kanyang hinagpis dahil pangalawang anak na niya itong namatay ngayong taon matapos mamatay sa aksidente ang panganay nito noon lamang Agosto. Punsod nito, nananawagan si Nanay Cheryl sa pamahalaan na lalong mapagtibay ang Republic Act 8049 o ang anti-hazing law upang hindi na maulit ang ganitong pangyayari sa ibang kabataan. Kumbaga, maraming pamilya po kasi yung nauulila na nawawalan ng anak dahil lang po sa ginagawang hazing na yan. Sana lang po mapagtibay talaga yung yung law ng anti-hazing kasi parang paulit-ulit po. Sana nga po matuldukan na matapos na para wala na po magulang na sasaktan, wala na kasi hindi po kasi biro na parang ganun lang po yung buhay. Sobrang sakit kasi nawala na rin yung kuya, pati siya nawala na rin. Talagang durog na po yung kami ng pamilya ko, durog po sa pangyayaring ganito. Kasi yung una, matatanggap pa po namin yan, aksidente. Unti-unti na nga po namin natatanggap yun . Bago paano ito ngayon, dumating na naman sa buhay namin na si Aldrin nag-aaral ng mabuti. Bago ganyan naman ang
malalaman namin na sa hazing, sobra po talagang bigat. Sa kasalukuyan, nasa 6 na suspect na nasa kustodiyan ng Criminal Investigation and Detection Unit o CIDU ng Quezon City Police District. Lumitaw na rin sa CIDU upang magbigay ng salaysay ang tricycle driver na naghatid kay Aldrin sa ospital. Patuloy naman ang panawagan na nauli ng pamilya na sumuko na ang lahat ng mga sangkot sa insidente. Torture na po yung ginawa sa anak ko, grabe. Kung pagkita namin sa ospital, nangingitim na siya, puro paso, puro bongbong, suntok, may palo sa paa, may nagpagsabi daw, balido yung kamay, tsaka yung paa, yun po ang kaya sobra pong sakit yung nararamdaman ko. Siguro, abang ginagawa nila sa ko yun, pinagtatawanan pa nila. Sana po makipag-cooperate po, especially po sana yung mga magulang, kasi parang alam ko, under pa sila ng mga nila po, na sana magkaroon po sila ng konsensya na suko or kusa silang makipag-cooperate na harapin po nila yung ginawa nila. Sa Huwebes, October 26, nakatakda namang ilibing ang labi ni Aldrin. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cavite, Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita. 11 pulis ang may tatalaga bilang election inspectors para sa araw ng barangay at sangguniang kabataan elections, Lubuagan na Municipal Police Station. Sinabi niya na sumailalim sa seminar sa Comelec Lubuagan ang ilan sa kanilang personnel at ang handang-handa na para magsilbi sa halalan. Ayon pa kay Salming, hakbang nila ito dahil ang Mabongtot, Lubuagan, Kalinga ay ilan sa mga lugar kung saan may matinding tribal conflict o conflict of interest, kaya para matiyak ang kaligtasan ng mga guro ay napagdesisyonan nilang mga PNP personnel na lamang ang magsilbing election inspektora. Tiniyak naman niya na sapat pa rin ang manpower ng Lubuagan Police Station para matiyak ang maayos na halalan sa buong bayan. Hataw Balita. Umabot na sa 250 na mga kandidato para sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa lalawigan ng Abra ang naghain ng withdrawal simula pa noong October 18. Sa second coordination meeting kasamang election stakeholders, sinabi ni Provincial Election Supervisor Attorney May Richel Belmes na maraming SK chairperson at SK member bets ang nag-withdraw ng kanilang certificates of candidacy upang maiwasang maharap sa disqualification cases dahil sa kaugnayan sa incumbent official sa loob ng 4th degree of consanguinity. Ipinaliwanag din niya ang napagamat may mga ulat na karamihan sa mga miyembro ng Sangguniang Bayan at mga kandidato ng punong barangay ay napilitang umatras. Hindi maaaring magsampa ng anumang kaso ang Commission on Elections o COMELEC dahil walang mga reklamo o anumang affidavit na isinumite sa kanilang tanggapan. Sa datos ng COMELEC, kabilang sa mga umatras ay 48 candidates para sa punong barangay, 88 para sa sangguniang barangay members, 24 para sa SK chairperson at 90 aspirants para sa SK members. Naitala ng munisipalidad ng Bangged ang pinakamataas na bilang ng 2023 BSKE bets withdrawal na may 49. Sa 27 municipalities sa lalawigan, tanging ang Danglas, Lapas at Langiden ang nagulat ng walang umatras na mga kandidato. Samantala, ibinahagi ng Provincial Election Supervisor na mayroon ng 3 kaso na isinampa para sa premature campaigning sa lalawigan. Kabilang dito ang 2 kaso mula sa Zone 6 sa Bangged at 1 kaso sa Bila-Bila sa Padan. Hataw Balita. Pansamantalang pinabalik o pinarecall ng Police Regional Office 6 sa Regional Headquarters ang nasa 682 pulis sa Western Visayas na nasa training o nag-aaral. Layo ng hakbang na i-augment ang kanilang security deployment para sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Bawang mga police commission at non-commissioned officers ang nirecall ng mga pulis na sumailalim sa mandatory training or specialized courses.
Ayon kay Pro-6 sa Regional Director Brigadier General Sidney Villaflor, pinull out ang mga naturang pulis dahil mahalaga ang kanilang gagampanan para sa tahimik at mapayapang halalan. Pinaalalahanan naman ang mga ito na maging neutral at professional sa kanilang paggawa. Hataw Balita. Nananawagan ang Commission on Elections o COMELEC Nueva Ecija sa mga kabataan na aktibong mag-ulat ng insidente ng mga paglabag sa alituntunin ng pangangampanya para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE 2023. Layunin ng hakbang na agarang matugunan ang pagbili at pagbebenta ng boto sa pamamagitan ng Kontra Bigay Complaint Center at iulat ang anumang kaso ng iligal na pangangampanya sa Anti-EPAL Task Force. Si Danny Munara, humahataw. Hataw Balita. Sa pinakabagong datos ng Commission on Elections o COMELEC Nueva Ecija, ang lalawigan ay may kabuang 528,284 na kabataang botante na nakatakdang lumahok sa darating na halalan. Hinimok ni COMELEC Nueva Ecija Election Assistant Maria Carismo Bulisay ang mga batang botante na agarang tugunan ang mga pagkakataon ng pagbili at pagbebenta ng boto sa pamamagitan ng Kontra Bigay Complaint Center at iulat ang anumang kaso ng illegal na pangangampanya sa Anti-EPAL Task Force. Ang pagbili ng boto ay ang pag-aalok ng pera, mahahalagang bagay, posisyon, prangkisa, paggawad ng direkta o hindi direktang paggasta o nagiging sanhi ng mga gastos ng sinumang tao, asosasyon, korporasyon o komunidad na maaring makaimpluwensya sa boto ng isang tao. Dagdag pa ni Bulisay, kabilang dito ang pagbibigay ng pera sa pamamagitan ng digital o online banking transactions o iba pang mobile wallet application. Samantala, ang pagbebenta ng boto ay tumutukoy sa pagtanggap ng mga gastusin o mga pangako ng mga posisyon o trabaho, pampubliko man o pribado mula sa mga individual, grupo o komunidad upang pigilan ang mga boto o hikayatin sila pabor sa isang partikular na kandidato. Maaring maharap ang mga ganitong paglabag sa 6 na taong pagkakakulong at maharap sa iba pang kaukulang parusa. Upang labanan ang mga gawaing ito, maaring iulat ang mga insidente sa pamamagitan ng official email address ng Kontra Bigay Complaint Center na kontrabigay@gmail.com o sa mga hotline number neto na 028559-9947 at 028567-4567. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Danny Munar, humahataw! Hataw Balita. Patay ang isang miyembro ng Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng tropa ng militar ng 17th Infantry Battalion sa Flora, Apayao umaga nitong Biyernes, October 20. Ayon sa pamunuan ng 17th Infantry Battalion, nakatanggap ng impormasyon ng militar mula sa mga concerned citizen tungkol sa presensya ng komunistang grupo sa bahagi ng barangay Upper Atok. Dahil dito, agad na rumisponde ang puwersa ng pamahalaan at dito nakasagupa ang tinatayang nasa 9 na kasapi ng Komiteng Probinsya Cagayan ng Komiteng Rehiyon Cagayan Bali na pinamumunuan ni Edgar Bautista alias Simoy. Matapos ang nasa mahigit 5 minutong palitan ng putok, nagpulasan sa iba't ibang direksyon ang mga NPA at iniwan ng kasamaang wala ng buhay. Na-recover sa pinangyarihan ng engkwentro ang isang M16 rifle na may nakakabit na M203 grenade launcher, 8 pirasong 40mm na bala, isang jungle pack, isang commercial radio, 2 improvised na flashlight, medical paraphernalia at mga personal na gamit. Patuloy rin ang panawagan ng pamahalaan sa natitirang kasapi ng CPP-NPA na talikuran na ang armadong pakikibaka at magbalik loob na sa pamahalaan para makamit ang benepisyong nakalaan sa kanila. Hataw Balita. Inihikayat ng Department of Agriculture ang mga local government unit na magdeklara agad ng state of calamity kung kumpirmado ang African Swine Fever o ASF outbreak sa kanilang lugar. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. 133 na mga piggery farm na kumpirmadong apektado ng African Swine Fever o ASF sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Nagdeklara na ng state of calamity ang pamanampalalalawigan nitong October 16.
matapos i-anunsyo ng Provincial Veterinarian na umabot na sa halos 1,300 baboy ang tinamaan ng ASF sa naturang probinsya. Sa inisyal na report ng Provincial Veterinary Office, tinatayang 20 milyong piso na ang nalulugi sa industriya ng babuyan dahil sa nasabing sakit. Hinihikayat ni Department of Agriculture Undersecretary Deogracias Victor Sabellano ang mga local government unit o LGU na agad magdeklara ng state of calamity kung may kumpirmadong outbreak na ng ASF sa kanilang mga nasasakupan. Layo nito na agad na mapaglaanan ng pondo para mapahusay ang biosecurity measures at malagpasan ng highly infectious animal disease na ito. Kailangan din ng agarang tulong para makapagsagawa ng fogging operations, paglalagay ng foot bath at sterilization para mapigilan ang hawahan sa mga karatig pagpigiri. Bukod sa Nueva Vizcaya, may mataas din kaso ng ASF sa mga bayan ng Kahidyokan at San Fernando sa Romblon, Sibuyan Island. Nananawagan din si Sabellano sa mga animal pharmaceutical company na magpasa ng prototype ng bakuna sa pamahalaan para masuri kung may potensyal na maaprubahan. Naglaan naman ng 1.5 billion pesos ang Kongreso para sa ASF vaccination effort ng DA sa taong 2024. Pero sapat lamang pa sa 20% populasyon na mga baboy sa bansa. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Binalaan ng Philippine Statistics Authority o PSA ang publiko nitong Biyernes, October 20 na huwag basta-basta maniwala sa mga iligal na paraan ng pagkuha ng datos kaugnay ng PhilID. Nilinaw ng ahensya na wala silang isinasagawang aktibidad kaugnay ng scanning ng mga PhilID card o e-PhilID o anumang uri ng pagkolekta o ng mga hindi otorisadong pagbe-verify ng datos. Pinag-iingat din ng publiko na huwag ipagkatiwala ang sariling PhilID o e-PhilID o anumang personal na impormasyon sa sinumang individual o grupo na nagpapanggap na kinakatawad ng PSA para magsagawa ng pagsusuri, pagkolekta o pag-verify ng mga ito dahil maaaring magdulot ng panganib sa privacy at seguridad. Hinikayat ng ahensya ang publiko na agad na i-report ang mga ito via email sa kanilang Fraud Management Division o bumisita sa PhilSys Registration Center. Hataw Balita. Tiniyak ng Commission on Elections o COMELEC na pabibilisin nila ang pagproseso ng mga dokumento at serbisyo ng ahensya kahit pa lumampas na ang panahon ng eleksyon. Matapos pirmahan kahapon ng isang Memorandum of Understanding kasama ang Anti-Red Tape Authority o ARTA, iginit ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na palagi silang susunod sa anumang mga lituntunin pagdating sa proseso o anumang uri ng dokumentasyon, lalo na't malapit na ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Binigyang diin ng COMELEC na babalansihin nila ang mabilis na proseso at seguridad, lalong-lalo na sa pag-aaproba ng mga kahilingan mula sa mga barangay. Sa isang pahayag, sinabi naman ni ARTA Director General Ernesto Perez na kung magtutulungan ang lahat ng barangay sa mas epektibong proseso, mas maraming Pilipino ang makikinabang mula sa mga benepisyong dulot ng ease of doing business. Maaari niya itong makamit sa pamamagitan ng digitalisasyon at pagpapadali ng mga proseso sa lahat ng serbisyo ng pamahalaan. Hataw Balita. Baliklase na sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa buong probinsya ng Davao de Oro simula ngayong araw, October 23. Patay sa ginawang assessment ng mga otoridad na pag-alamang hindi nagdulot ng anumang pinsala sa infrastruktura kabilang mga eskwelahan ang tumamang magnitude 5.9 na lindol sa probinsya. Tiniyak din ito na ligtas na at maaari nang bumalik ang mga estudyante sa kanilang mga paaralan. Hataw Balita. Oy, bad news po para sa mga motorista. Matapos magkaroon po ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo nitong ilang linggo, inaasang magpapatupad ng oil price hike ang mga kumpanya ng langis bukas
araw po ng Martes, October 24. Sa inisyal na pagtaya ng oil industry players, posibleng tumaas ng piso at 20 sentimos hanggang piso at 50 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa 90 centavos hanggang 1 peso and 10 centavos ang inaasang dagdag sa presyo ng kada litro ng gasolina. Piso at 20 sentimos hanggang piso at 40 sentimos naman ang inaasahang pagtaas sa presyo ng kada litro ng kerosene. Paliwanag ng Department of Energy, isa sa mga dahilan ng oil price hike ay ang pagbaba ng stockpiles ng Estados Unidos. May kontribusyon rin nila ang gulong nangyayari ngayon sa Israel at Gaza para tumaas ang presyo ng langis. Pakinggan po natin ang pahayag ni Department of Energy Assistant Director Rodela Romero. Kapag nagkaroon ng solusyon yung geopolitical conflict sa Israel at Palestine, so syempre magno-normalize. So tataas na naman yung demand. Sa pagtaas ng demand, tataas ang presyo kasi lumalaki na naman yung pangangailangan natin. Hataw Balita. Samantala, inaasahang tataas naman ang pasahe sa eroplano airfare sa susunod na buwan ng Nobyembre. Ito'y matapos itaas ng Civil Aeronautics Board o CAB ang antas ng fuel surcharge. Noong Oktubre, itinakda ang passenger at cargo fuel surcharge sa level 6 lamang. Sa ilalim ng level 7, ang fuel surcharge para sa mga domestic passenger flight ay magiging mula 219 pesos hanggang 739 pesos depende sa layo ng biyahe. Samantala, para sa mga international passenger flight na nagmumula sa Pilipinas, nagkakaroon ng iba't ibang halaga ang fuel surcharge mula 722.71 peso hanggang 5,373 pesos ang 69 centavos. Mahalaga ring tandaan na ang fuel surcharge ay isang opsyonal na bayad hiwalay mula sa base fare. Ipapataw ng mga airline ang bayaring ito upang mapunuan ang gastos na sanhi ng hindi inaasang pagbabago sa presyo ng jet fuel. Hataw Balita. Mga bagong sasakyan o mobility assets at internal security operation equipment ang natanggap ng mga police station sa Ilocos Region. Kabilang sa mga ito ang 43 mga bagong sasakyan na magagamit sa pagpapatrolya ng mga pulis, 55 tactical vests, 168 undershirt vest, 55 enhanced combat helmets at 50 assault rifles. Isinagawa ang turnover ng mga mobility assets at equipment kasabay ng pagdiriwang ng ika-122 Police Service Anniversary ng Police Regional Office 1 nitong Biyernes, October 20. Dinaluhan ang naturang aktibidad ni PNP Chief Police Major General PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. Hataw Balita. Planong gamitin ng Insurance Commission o IC ang public-private partnership para masuportahan ang insurance ng mga magsasaka sa kanilang pananim at mapalakas ang pinansyal na lakas ng mga ito sa tuwing humaharap sa mga kalamidad. Si Jerry Galicia humahataw. Hataw Balita. Target ng Insurance Commission o IC na madagdagan ang bilang ng mga Pilipinong magsasaka na magiging insurance holder sa bansa. Punsod nito, pinag-aaralan na ng Insurance Commission ang paggamit ng public-private partnership na susuporta sa insurance ng mga magsasakang Pilipino sa kanilang pananim. Layunin ng crop insurance na mabigyan ng mga magsasaka ng ginhawa sa tuwing tumatama ang sakuna, gaya ng malakas na bagyo, at ang drought phenomenon tuwing dry season gaya ng El Nino kung saan nasisira ang mga pananim na dapat sana ay aanihin na. Sa ngayon, nasa 1/3 pa lamang ng tinatayang 10.9 million farm owners ang sakop ng crop insurance sa bansa. Sa pinirmang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Philippine Crop Insurance Commission o PCIC, International Rice Research Institute o IRI, at ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice, matutulungan ang 2.4 million rice farmers na magkaroon ng mapipiling crop insurance products. Sa ilalim ng programa ng IC, mandato ng ahensya na pag-aralan ng mabuti
ang pagbibigay ng insurance dahil sa kasalukuyang issue sa premium rates. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Mabot na sa mahigit 47,000 ang anti-illegal drugs operation na naisagawa ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa ilalim ng Marcos Administration. Kaugnay nito, nagpapaalala naman ng House of Representatives sa mga kumakandidato sa barangay at sangguniang kabataan na isama sa kanilang mandato ang seryosong kampanya kontra illegal na droga. Si Benedict Samson, humahataw. Hataw Balita. Community-based rehabilitation, pagtugi sa mga drug syndicate at pagtaboy sa mga walang konsensiyang government official ang naging estratehiya ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa kanilang isinagawang mga anti-illegal drugs operations sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Simula noong July 1, 2022 hanggang September 30, 2023, umabot na sa 47,076 anti-illegal drugs operation ang naisagawa ng PDEA na mas mataas ang 2.56% kumpara sa 45,902 operation na naisagawa noong 2020 to 2021 sa kaparehong panahon. Sa naturang operasyon, nakahuli ang mga otoridad na nasa 64,862 drug suspects kung saan nakumpiskaan nasa 3,795 kilograms ng illegal na droga. Bumaba rin sa 19 deaths ang bilang ng nasawi sa kanilang operasyon laban sa ipinagbabawal na gamot. Number one, yung concerted effort ng mga government agencies. Talagang in-enhance natin yon. Ako, ang ginawa ko, pumunta ako sa kanila, nanligaw ako practically. I asked them to help us in PDEA because, of course, alam niyo naman, kukunti lang naman yung mga ahente natin eh. And so, at the same time, we would like to show to itong mga illegalista, yung mga drug traffickers, that the government is one in going after them. Hindi yung kanya-kanya. I promote yung close working relationships with other agencies. Ayoko na credit ito ng PDEA, trabaho namin ito. No, ang sinasabi ko, magsama-sama tayo rito. At dahil sa October 30 na isasagawa ang barangay at sangguniang kabataan elections sa BSKE, nananawagan naman ang ilang kongresista lalo na sa mga kandidato na gawing mandato ang seryosong kampanya kontra illegal na droga kapag sila ay nanunungkulan na. Kailangan ipangako nyo sa inyong mga kababayan dun sa inyong barangay o kabarangay ninyo na kayo ay kasanib o kaisa sa puwersa ng ating national government to fight the menace of illegal drugs. Kaya dapat maging challenge yan sa ating mga barangay kapitanes ngayon. Samantala, iniikayat naman ng patrol party list na sumailalim sa drug test ang bawat kandidato sa BSKE. Whether there's a law requiring it or not, on their own volition, no? Pag drug test ka, just to make a statement, as political leaders, kailangan tayo agresibo sa kampanya, especially laban sa droga, no? Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Benedict Samson, humahataw. Hataw Balita. Patay ang dalawang individual habang isang sugatan at dalawa ang nawawala matapos masunog ang isang motor tanker na nakadaong sa Batangas City kahapon. Si Ari Silvestre, humahataw. Hataw Balita. Bandang alas 9 ng umaga kahapon, October 22, nang makatanggap ng tawag ang Coast Guard Station Batangas patungkol sa isang nasusunog na motor tanker sa Alpha Anchorage area sa Batangas City. Kaagad na nagpadala ng multi-role response vessel ang PCG Batangas upang rumusponde sa insidente. Pagdating sa lugar, nadatnan ng PCG ang nasusunog na barko ay ang motor tanker Seahorse. Katuwang ang Bureau of Fire Protection at City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO. Kaagad na naapula ng mga otoridad ang sunog. Tuluyang naapula ang apoy bandang alas 11:08 ng umaga. Ayon sa mga otoridad, 2 ang nasawi sa nangyaring insidente. Isa ang lubhang nasugatan habang patuloy pang pinaghahanap ang 2 pang crew nito. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad kung saan nagmula ang sunog. Inaalam na rin kung may karga o kung gaano karaming langis ang laman ng nasunog na barko. Wala namang naiulat na bakas ng oil spill sa lugar. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko
ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Batangas, Ari Silvestre, humahataw! Hataw Balita. Mahigit 1 milyong piso na halaga ng iligal na droga ang nasamsam sa 2 high-value target individuals matapos isilbi ang search warrant sa Gonzaga Street, Barangay Sentro 10, Tugigaraw City, Cagayan noong Biyernes, October 20. Pasado alas 5 ng umaga, ginawa ang paghalughog sa bahay ng mga suspect na kinilalang sina alias Lodi, 31 anyos, may asawa at alias Juha, 25 years old, negosyante at kabilang sa listahan bilang high-value individuals at mga residente sa nabanggit na lugar. Nakumpiska sa mga ito ang 24 na pakete ng hinihinalang shabu na tumitingbang ng halos 155 grams at may estimated street value na mahigit 1 milyong piso. Nakuha rin sa lugar ang iba't ibang drug paraphernalia. Naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspect na nasa kustodiya na ng pulisya. Hinimok ng Regional Director ng Philippine Drug Enforcement Agency of PIDEA Region 2 ang publiko na patuloy na suportahan ng gobyerno sa paglaban sa illegal na droga at kriminalidad. Hataw Balita. 150 family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Cordillera ang naipamahagi sa 75 pamilya sa Admuntog, Asipulo, Ipugawa. Kabilang mga benepisyaryong pamilya sa mga naapektuhan ng nangyaring hacking incident sa lugar noong nakaraang linggo kung saan isang menor de edad ang nasawi habang 10 naman ang nasaktan ng mag-amok at managa ang isang lalaki. Ayon sa mga opisyal, malaki ang naging epekto ng insidente sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga residente sa komunidad, kabilang ng pagkakasuspinde ng klase. Nauna na rin nagsagawa ng stress debriefing para sa mga residente sa lugar. Kabilang din sa mga nakiisa sa pamamahagi ng family food packs, ang lokal na pamahalaan ng Asipulo, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Mayor's Office at iba pang volunteer groups. Hataw Balita. Muling nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX ng malakas na paglabas ng lava sa bunganga ng Bulkang Mayon sa Albay. Samantala, nakitaan din ng ahensya ng mga seismic activity ang Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Si Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita. Matapos ang ilang linggong pagbaba ng aktibidad ng Bulkan Mayon sa Albay, nagkaroon muli ng increase of lava effusion o malakas na paglabas ng lava bandang gabi nitong Sabado, October 21. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, matapos ang malakas na paglabas ng lava, nasundan pa ito ng rockfall event sa bahagi ng Miisi at Bongagali. Dahil dito, nananatiling nasa alert level 3 status pa rin ang Bulkan Mayon dahil sa patuloy na naitatalang mga aktibidad nito. Samantala, naglabas din ang PHIVOLCS ng advisory kaugnay sa pagkakaroon ng seismic activity ng Bulkan Bulusan sa Sorsogon. Ayon sa ahensya, nakapagtala ang naturang bulkan ng 87 volcanic earthquakes simula noong October 14. Volcano-tectonic earthquakes ang 29 dito mula sa southern at western sector ng Bulusan. Kapansin-pansin din anya ang pagtaas ng concentration ng volcanic carbon dioxide sa Bulusan simula noong buwan ng Hunyo hanggang Agosto. Paliwanag ng PHIVOLCS, nagpapakita ang nasabing mga parametro ng pagkakaroon ng hydrothermal activity dahil sa magma degassing mula sa ilalim ng Bulkang Bulusan. Dahil dito, nagpaalala ang ahensya sa mga lokal na gobyerno na mahigpit na ipatupad ang pagbabawal sa pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Bulusan. Nagbabala din ito sa posibleng pagkakaroon ng phreatic eruption, rockfall at landslide. Habang binibilinan din nito ang Civil Aviation Authority na pagbawalan muna ang mga piloto na magpalipad malapit sa bulkan. Sa ngayon, nasa alert level 0 pa rin ang Bulkan Bulusan, subalit mahigpit na binabantayan na ng PHIVOLCS ang posibleng biglaang pagbabago sa aktibidad nito. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita.
403 seedings ang itinanim sa probinsya ng Kalinga nitong Biyernes, October 20 sa pangunguna ng Office of the Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO at Provincial Statistics Committee o PSC Kalinga. Isa lamang ang nasabing aktibidad sa lined-up activities ng PSC kasabay ng selebrasyon ng 34th National Statistics Month, gayon din ng Indigenous Peoples Month at Cooperative Month ngayong buwan ng Oktubre. Layon ng programa na mataguyod ang rehabilitasyon ng Malalao Community Watershed sa Tabuk City, Kalinga sa pamamagitan ng Local Reforestation Initiative. Kabilang din ang ilang mga ahensyang pamahalaan na nakiisa sa aktibidad kabilang ng Philippine National Police, Bureau of Fire, Bureau of Jail Management and Penology, Department of Education, Department of Public Works and Highways, Kalinga State University at iba pa. Hataw Balita. Ayan, at bilis ng ating oras at kaya meron tayong time para po sa ating shout out. Diyan po sa ating Facebook si Garcia Eddie Rodrigo Inocencio at Hener Aliparo, mga suki po natin diyan sa Facebook at hinahanap ko lang din yung nagpapabati. Pinababati ni Michelle Resurrection. Masuki daw po natin si Alma Conos. Ayan, kasama po niya sa trabaho. Lagi rin po nga nanonood sa atin. At siyempre sa YouTube, andyan po sila Elena Yang at saka si Emma Chikuhara. At shoutout po sa buong Pilipinas, yung mga nakatutok po sa atin at maging sa iba't ibang panig ng mundo. Ganun din sa mga tagapakinig po natin sa Radyo La Verdad 1350. At mamayang alas 7 po ng gabi, day 11 na po ang nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po yung nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 12, talatang 28. Nasa daan ang katwiran ng buhay, at sa kanyang landas ay walang kamatayan. At yan po mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-23 sa buwan ng Oktubre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong, at dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.